Okay, Doncic Davis trade. So, na-trade na daw itong si Luka Doncic sa Lakers kapalit ni Anthony Davis. So, okay. Pero para sa akin, hindi ka pwede magkaroon ng dalawang players with similar style of play. No? At hindi ka pwedeng magkaroon ng players na halos similar yung style ng laro. Yung passing at saka yung scoring na pareho, hindi. And defensively, suspect itong si Luka. Hindi ko nakita si Luka Doncic na dumidepensa. I mean, isa yun sa weakness niya, hindi siya dumidepensa. Yun ang scouting report sa kanya. He never played defense. So, ite-trade mo si Davis sa dumidepensa, almost top 10 in blocks. At isa sa pinakamagaling na shot blocker sa NBA ngayon. Bibigay mo sa Dallas yon in exchange of Luka? I don't think so. Not unless LeBron is trying to play off the ball at siya yung dedepensa on the perimeter to help. Or even sa help side defense na dedepensa siya o block from behind para yung ginagawa ni Dwayne Wade na best friend niya. At his age, di ba? At his age now, medyo mababa na yung defensive rating niya. And then si Luka, ganun din. Kasi hindi mo naman nakikita si Luka talagang dumidepensa. Oh yeah, pumapasa siya. Pero ang play nila is yung LeBron system. Magko-collapse sa kanila yung depensa, then dish out. Pag na-double team sila, cross-court pass, and then yung skip pass. Na-double team sila, skip pass, open yung shooter, titira. Kung pumapasok, okay. Kung hindi, yun ang delikado. I think, kung ganun ang mangyari, LeBron should play defense more. LeBron should rebound more at his age. Kasi mawawala na yung rebounding number si Davis, hindi na papabor sa Lakers yun. Papabor na sa Dallas yun. Oh. Yeah, Davis is always injured, pero kung healthy si Davis, yun. Healthy si Davis ngayon. Oh. Sa mga naglalaro ng basketball, hindi ka pwede magkaroon ng dalawang players na pareho ang similar style sa plays. Hindi ka magtatagal. Not unless yung isa sa kanila is playing off the ball. Ibig sabihin kumakat, moving without the ball. And yung dapat isa sa kanila willing to post up, magiging draw and kick. Draw and kick yun. Bibigay mo doon, and then pang na-double team siya, kick out sa shooter. Or kung naka-rotate siya, ball swing. Then attack the close out. Kaso kasi, ang uso sa NBA ngayon, ikot ang bola, tira, pero hindi ina-atake yung close out. So, anong mangyari? Pag hindi pumapasok yung 3 points mo, hindi mo pinagbabayad yung close out. Gagawin yung close out kasi hindi mo inaatake. Pag inatake mo yung close out, malaki ang tendency ma-foul ka. Pag nagfa-foul ka, free throws. So, may score ka na pumapata na hindi umaandar o hindi nababawasan yung oras kasi nakapatay yung timer. Kasi nagfi-free throw ka. Extra points yung free throws. And you're putting the defense less aggressive kasi because of the penalty situation. Yun yung hindi naiintindihan ng iba nagba-basketball. All they think about is yung stats ni yung stats ni Luka tsaka ni LeBron combined. Pero sino doon yung willing off the ball, willing pag-post up, willing rebound, at willing dumipensa? Kasi definitely isa sa kanila, mas maraming gagawin. Kung magkasabay sila. Ngayon kung sila magpapalitan, tignan na lang natin. So, yun lang po.